Honorable Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung mayroon mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa gaan na pinirmahan ng Pangulo? You have mentioned earlier that yung blank was filled out by the PWG of House of Representatives and Senate. So do you have the names as well, sir? Do you include mo rin kasi sa portfolio? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. Okay, for soundbite lang, gusto ba explain po rin ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bundok and Congressman Trevor. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya minadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kaso pareho po kayong nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, itong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban, and ako po ay chairperson ng Arbitration Committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ng mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical, kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, in terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto namin masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.